Good evening, Miss Beautiful. Ito na po pala ang order ninyo. Sarkastikong usal ni Ashlyn habang inilalapag niya sa mesa ang order ng isang magandang customer. Kinindatan niya yon at pinukulan niya ng isang pamatay na ngiti. Hoy, tomboy, anong ginagawa mo sa asawa ko? Inaakit mo ba siya? Singhal na tanong ng lalaking kararating lamang. Hindi inaakala ni Ashlyn na may asawa na palang babaeng binola niya. Si Ashlyn, titibo-tibo at gwapong-gwapo sa kanyang sarili. Wala na siyang mauwi ang pamilya dahil matagal nang patay ang kanyang magulang. Ang kanya namang mga kapatid ay may kani-kanilang mga pamilya na. Nangungupahan lamang si Ashlyn upang may perang pambayad sa inuupahan niyang bahay. Nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa restaurant. Nakagiliwan na nga niya ang mambola ng mga magagandang customers. Madalas ay hindi niya alam na taken na pala ang kanyang mga natitipuhan kaya madalas siyang napapaaway. Kung makatomboy naman to, di hamak naman na mas gwapo ko kaysa sayo, no? Tugon ni Ashlyn sa lalaki. Hinawi ni Ashlyn ang sariling buhok na tumabon sa kanyang noo. Pagkatapos ay nagkagat siya ng labi dahil sa ginawa niya ay nainis ang lalaki. Sa sobrang asar ng lalaki, ay mas dumais siya kay Ashlyn. Ikinuyom ng lalaki ang palad nito at akma na sanang sasapukin si Ashlyn. Dahil sa inasal ng lalaki, uminit din ang ulo ni Ashlyn. Ikinuyom niya rin ang kanyang mga kamao upang maging handa sa oras na banatan siya ng lalaking nakasagutan niya. Mabagsik na nagkatitigan ng dalawa. Baka sa kanilang mga tingin na walang nais na magpatalo. Ngunit biglang humupa ang kanilang away nang biglang may kung anong sumabog sa loob ng restaurant. Pagsabog na nagmula mismo sa kitchen ng restaurant. Kasunod ng nangyaring yun, isang malaking apoy ang sumiklab. Kumalat ito sa buong restaurant at sa sobrang dami ng tao ay nagkasiksikan sa exit at sa lahat ng mga pintuan. Gustuhin man ni Ashlyn ang lumabas agad, ngunit hindi niya magawa. Naipit ng bumagsak na debris ang kanyang binti. Sigaw siya ng sigaw. Tulong! Ngunit tila nagpanik nga ang lahat. Abala ang mga tao sa pagligtas sa kani-kanilang buhay. Tuluyang nalapnos ang mukha ni Ashlyn at nagsimula na nga siyang mawala ng pag-asa. Buong akala niya ay yun na nga ang katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lamang at may isang lalaki ang sumaklolo sa kanya. Hindi niya naaninag ang mukha ng lalaki dahil sa sobrang kapal ng usok. Nang sandaling yun, ay mahapdi na ang kanyang galos. Patuloy lamang sa Ashlyn sa pagdaing dahil ramdam na ramdam niya ang pagkasunog ng kanyang mukha. Dala ng naramdaman niyang panghihina ay nawalan si Ashlyn ng ulirat. Nasaan ako? Anong nangyari sa akin? Magkasunod na tanong ni Ashlyn sa kanyang isipan. Noong siya kasi ay magising, bumungad sa kanya ang puting kisame. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at tuon nga niya na lamang nasa loob pala siya ng ospital. Kinapa niya ang kanyang mukha at napasigaw siya nang mapansing may nakabenda sa kabuuan ng kanyang ulo. Agad na pumasok sa kwartong kinaroroonan ni Ashlyn ang isang doktora. Pinipigilan siya ng doktora na huwag hawakan ng benda sa kanyang mukha dahil baka lalo lamang itong magasgas. Your whole face was burnt. Sa oras na gumaling ang sugat, ay magiging visible ang mga peklat sa mukha mo. Litanya ng doktora. Hindi na malaya ni Ashlyn na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi pwede. Hindi pwedeng maging pangit ako. Doc, please, gawan mo po ng paraan. Gawin mo po lahat. Mapanatili lang ang kagwapuhan ko. Sabi ba naman ni Ashlyn? Sorry, ngayon pa lang, kailangan mo nang tanggapin ang magiging kahihinatnan ng lahat. Usal nga ng doktora at iniabot kay Ashlyn ng isang salamin. Gulong-gulo ang isip ni Ashlyn sapagkat hindi niya tanto kung ano ang kanyang mga susunod na gagawin. Waring pinagsakloban siya ng langit at lupa
dahil sa kanyang narinig. Humagulgol siya sa iyak sapagkat ilang taon niya ring iningatan ang kanyang muka na para sa kanya, guwapo. Paano? Paano na ako makakapag-chicks nito? Patuloy na umiyak si Ashlyn habang tinitignan niya sa salamin ng bendado niyang itsura. Ako nang bahala sa problema mo. Sagot ko na ang lahat ng gustusin, pati na rin ang bayad sa pagpapaayos ng mukha mo. Isang gwapong lalaki ang iniluwa ng pintuan. Matangkad, matikas ang tindig, maganda ang hubog ng pangangatawan, at higit sa lahat, pangmayaman ang suot nito. Napanganga si Ashlyn habang pinagmamasdan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Sino ka ba? Nagtatakang tanong ni Ashlyn sa lalaki. Ngunit hindi tumugon ng lalaki, bagkus ay mariin lamang nitong tinitigan si Ashlyn. Ang mata nito ay waring manunupil, kaya pakiramdam tuloy ni Ashlyn matutunaw na siya. Siya si Mr. Jake Yarrow, isang bilyonaryo. Siya ang nagdala sa'yo rito. Kung di dahil sa kanya ay baka tuluyan ka ng natusta ng sunog. Ang gwapo niya, no? Mabait pa yan. Mahinang saad ng doktora kay Ashlyn. Dahil doon ay agad na napataas si Ashlyn ng balikat. Ha? Gwapo? San banda? Mukhang hanggang talampakan ko lang yan eh. Turan nga ni Ashlyn na talaga namang halatang titibo-tibo pa rin. Ayaw niyang nalalamangan siya ng lalaki. Muli niyang tinitigan si Jake mula ulo hanggang paa nito. Batid niya namang gwapo nga ang lalaki. Pero mas pinili ni Ashlyn na itanggi ang totoo. Pagkatapos ay sabay na lumabas ang doktora at si Jake. Pinag-usapan ng dalawa ang patungkol sa gagawing surgery kay Ashlyn. Makalipas ang ilang araw ay sinimulan na nga rin ng doktora ang surgery. May halong kabaman pero tinatagan ni Ashlyn ang kaniyang loob dahil para din naman yon sa ikabubuti niya. Matapos ang ilang oras na proseso ay muli na namang nagising si Ashlyn na may benda sa muka. Excited na nga siyang makita ang kanyang bagong muka pero kinakailangan niya pang magpagamot. Maselan pa rin kasi ang sugat sa kanyang muka dahil sariwa pa ang pagkakatahi. Kainin mo muna tong prutas para gumaling ka kagad. Kailangan mo to para mabilis na maghilom ang mga tahi sa mukha mo. Turan ni Jake habang inilalapit niya sa bibig ni Ashley ng dala niyang mansanas. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Ashlyn ang maugat na kamay ni Jake at kinagat niya ang hawak nitong mansanas. Jake, salamat nga pala sa lahat ng mga naitulong mo sa akin ha. Hayaan mo, balang araw, masusuklian ko rin ang lahat ng to. Patuloy nang inuya ni Ashley ng mansanas habang siga na sinasabi ang mga katagang yon. Pagkatapos, humingi siya ng pabor kay Jake na ihatid siya sa bahay na inuupahan niya. Walang pag-aalinlangan namang pumayag si Jake sa kagustuhan ni Ashlyn. Nang makarating nga sila sa bahay na inuupahan ni Ashlyn, agad na sumalubong sa kanilang matandang babae. Nagsusumigaw ang babae dahil ilang buwan na palang hindi nakababayad si Ashlyn ng upa. Ipinaghahagis nito sa labas ang mga gamit ni Ashlyn kasama na ang mga tinuklap na kalendaryo, brochure o magazine na may larawan ng mga magagandang babae. Aling Tekla, alam niyo naman pong nasunog ang pinagtatrabahuan ko. Ilang linggo po akong nanatili sa ospital, kaya hindi agad ako nakauwi. Please po, pagbigyan niyo naman po ako na makapaghanap ng ipambabayad sa inyo. Pagmamakaawa ni Ashlyn habang hiyang-hiya niyang pinagpupulot ang mga brochure na nagkalat sa lupa. Habang si Jake naman, nanlaki ang mga mata, nagulat siya sapagkat puro larawan ng seksing babae ang nakita niya na nagkalat sa lupa. Hindi pwede, pare-pareho lang naman tayong nangangailangan dito. Kung pagbibigyan kita, baka malugi lang ako. Singhal ng mata pobreng matanda at saka nito, isinarado ang bahay. Ikinandado niya yon at muling sinigawan si Ashlyn. Manang,
Ako na pong bahalang magbayad. Magkano po ba ang utang ni Ashlyn sa inyo? Usal at tanong ni Jake. Nabigla si Ashlyn sa kanyang narinig, kaya naman ay agad siyang tumayo upang pigilan si Jake. 7,000 ang utang niya. Bakit? May pambayad ba? Nakapamewang na tanong ng matanda habang nakataas ang kilay. Ninitian lamang siya ni Jake. Dinukot ni Jake sa kanyang bulsa ang kanyang busog na pitakang naglalaman ng pera, tseke at cards ng bangko. Nanlaki ang mata ng matapobreng matanda. Halos maglaway nga siya nang makita niya ang laman ng pitaka ni Jake. Hiyang-hiya naman si Ashlyn na pinipigilan ng bilyonaryong si Jake. Oo, sisiga-siga siya pero hindi naman siya user. May hiya pa rin to. Ngunit anumang pamimigil ang kanyang gawin ay hindi nagpapaawat ang doktor na si Jake. Ito po, 20,000. Sa inyo na po lahat ng yan. Sambit ni Jake. Walang pag-aatubiling, kinuha ng matanda ang pera. Ang ekspresyon ng mukha nito ay wari bang hindi makapaniwala. Ang laki naman yata nito, iho. Pasimpleng wika ng matanda na akala mo naman ay gusto talagang tanggihan ng pera. Pero ang totoo, kapit na nga siya sa pera dahil sobrang kapal at noon lamang siya nakahawak ng ganun kalaking halaga. Hindi po, kakaunti lang po yan. Kung gusto niyo po, bilhin ko na ang buong paupahan niyo. Pabirong usal pa nga ni Jake. Ngumiti lamang ang matanda at napalunok ng sarili nitong laway dahil sa hiya. Sinampal-sampal pa nga ng matanda ang kanyang sarili sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Nang makumpirmang hindi siya nananaginip, ay agad niyang binuksan ulit ang bahay. Pinulot niya ang ilan pang gamit ni Ashlyn na nagkalat sa lupa. Pagkatapos ay niyaya niyang pumasok ulit si Ashlyn sa loob, pero hindi pumayag si Jake. Hindi na po kailangan. May uuwian na po siyang bago at malaking bahay. Usal nga ni Jake. Nagulat si Ashlyn sa kanyang narinig. Hindi niya kasi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ng bilyonaryo. Nang oras na yon ay sumunod lamang si Ashlyn sa kung ano ang gustong gawin ni Jake. Tinulungan ng bilyonaryong pulutin ang mga gamit ni Ashlyn. Pagkatapos ay ikinarga niya ang mga gamit ng dalaga sa magara at itim na kotse. Ang lahat ng mga taong nangungupahan sa lugar na yon ay nagsitinginan sa kani-kanilang mga bintana at pinto. Nagulat sila sa kanilang nasaksihan at ang ilan naman ay nainggit. Grabe, hindi ako makapaniwalang may jowang mayaman palang tomboy na yon. Baka pineperahan niya lang. Usal nga nung isa. Narinig yun ni Ashlyn. Gusto mang banatan ni Ashlyn ang nagsalitang chismosa pero pinigilan siya ni Jake. Muli siyang pinasakay ni Jake sa kotse at pinakalma. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga ay may bago ka nang uuwian. Usal ni Jake at tinakbayan niya si Ashlyn. Tinitigan nga niya si Ashlyn sa mapupungay na mata habang may benda pa ang ulo ng dalaga. Anong ginagawa mo? Hindi tayo talo pre. Pareho lang tayo na babae ang gusto. Inalis ni Ashlyn ang bisig ni Jake na nakaakbay sa kanya. Gamit ang kanyang hintuturo, tinulak niya ang noo ng gwapong bilyonaryo kaya napangisi na nga lamang si Jake. Ang ganda kasi ng mga mata mo. Nababakla tuloy ako sa'yo. Pabirong turan pa nga ni Jake kay Ashlyn. Nagtawanan ng dalawa at saka nagpasya na lamang si Jake na ituon ang kanyang pansin sa pagmamaneho. Tama, magiging bakla ka talaga kapag pinatulan mo ko kasi pareho lang naman tayong lalaki dito. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ka mahuhulog sa akin kasi kung nagkataon, naku, wrestling ka talaga sa akin. Nagtawanan muli ang dalawa pagkatapos sabihin yon ng sigang babae. Habang binabaybay ng sinasakyan nilang kotse ang kahabaan ng kalsada patungo sa mansyon ni Jake. Nang marating ang mansyon, ay manghang-mangha si Ashlyn sa paligid. Hindi siya makapaniwala na patitirahin siya ni Jake sa ganoon kalaking bahay. Pakiwari niya ay hindi siya nababagay roon dahil isang hamak na ordinaryong tao lang naman siya. Grabe, ang yaman mo nga talaga, no? Mag-isa ka lang ba dito? Oo, mag-isa lang ako rito dahil
nasa Singapore ang pamilya ko. Dito ako nagpasyang tumira dahil ang dami kong problema na kailangang iwan sa Singapore. Kapag pumupunta ako sa opisina, walang naiiwan dito. Wala akong katulong. Dahil kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Ang kaso nga lang, hindi na ako masyadong nakakapaglinis ng bahay. Marami kasi akong kinakailangan asikasuhin. Busy masyado. Tura ni Jake. Nilakad nila ang hagdan paakyat sa pangalawang palapag. Tuon niya kasi balak na papipiliin ng kwarto si Ashlyn habang hinahakbang ni Ashley ang kanyang mga paa sa hagdan. Nahihiya siya. Natatakot kasi siya na baka madumihan niya ang makinis na sahig ng bahay. Sa oras na gumaling na ang mga tahi sa mukha mo, pwede ka nang magsimula sa trabaho mo. Dagdag na usal pa nga ni Jake. Trabaho? Anong ibig mong sabihin? Bibigyan mo ba ako ng malaking posisyon sa kumpanya mo? Sunod-sunod na pagtatanong ni Ashlyn habang binabangga niya ang balikat ni Jake. Dahil sa ginawa niya ay nagsipaghulugan ang mga gamit, kabilang na ang larawan ng mga sexing babae. Sa sobrang hiya, agad na pinulot nga ni Ashlyn sa sahig ang mga nalaglag niyang gamit. Kabilang na ang larawan ng mga sexing babae. Sa sobrang hiya, pinulot sa sahig nito ang mga nalaglag na gamit. Napakamot na nga lamang sa sentido ang sigang si Ashlyn. Hindi posisyon sa kumpanya ang ibibigay kong trabaho. Sa oras na gumaling ang mukha mo, ikaw na ang magiging kasambahay ko. Napaawang si Ashlyn ng bibig dahil sa kanyang naulinigan. Pre, seryoso ka ba? Ipinaretoke mo ang nasunog kong mukha para lang maging kasambahay mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashlyn. Mula sa pamumulot niya ng mga gamit na nahulog, ay tumayo siya. Humarang siya sa harapan ni Jake para titigan ng mata sa mata ang binata. Mas matangkad kasi sa kanya si Jake kaya tumiklay pa nga siya. Kaya hirap na hirap siyang abutin ang buhok nito. Tuloy, hindi niya magawang kutusan si Jake. Naisip nga rin ni Ashlyn minsan na kung magsusuntukan man silang dalawa, tiyak na talo siya dahil hindi niya maabot ang nguso ni Jake. Seryoso ako, gagawin talaga kitang kasambahay. Ipinaretoke lang naman kita dahil ayoko mapagkamalan ng mga dumaraan na isang haunted house itong mansyon ko. Litanya pa nga ni Jake at lumihis ng daan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa isang kwarto habang nakasunod sa kanyang likuran si Ashlyn. Masamang tinignan ni Ashlyn ang binata dahil hindi niya nagustuhan ang biro noon. Nang marating ang kwarto ay mas namangha si Ashlyn. Sobrang laki at ganda ng kwarto. Halatang mamahalin ng mga materyales na ginamit sa pagpapagawa noon. Napatanong na lamang si Ashlyn na ganun ba talaga siya, kamahal ng Diyos, para danasin ang mga biyayang yun. Agad ni inilapag ni Ashlyn sa kama ang mga dala niyang gamit. Tuwang-tuwa siya na nagtungo sa balkonahe ng kanyang kwarto. Dumungaw siya ron at lumanghap ng sariwang hangin. Nagulat na nga lamang siya nang bigla siyang hilain ni Jake papasok sa loob. Bakit mo naman ako hinila? Paano kung naitulak mo ko? E di natuluyan ako? Kabadong tanong ni Ashlyn. Hawak niya ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Huwag ka kasi munang sumilip dyan. May benda pa ang mukha mo. Baka mapagkamalan ka nilang multo. Tignan mo ang sarili mo. Para kang mami. Nakahuhukay lang. Pabirong sabi ni Jake na ikinainis ni Ashlyn. Hindi talaga natutuwa si Ashlyn sa tuwing ginagawang biro ang kanyang itsura. Nasira na nga ang kapugian niya. Subukan mo akong asarin ulit babanatan na talaga kita. Nakapamulsa pa nga si Ashlyn habang masama niyang tinitignan ang bilyonaryong si Jake. Sa sobrang komportable nila sa isa't isa, ay mabilis nga silang nagkagaanan ng loob. Paano ba naman kasi? Walang kaarte-arte si Ashlyn. Sisiga-siga, kaya madali nga silang naging bro ni Jake. Ito naman di mabiro. Ang suplada mo namang tomboy. Sambit ni Jake habang nagkakamot ng kanyang ulo. Pagkatapos nun ay sinabihan nga niya si Ashlyn na magpahinga. Ipinaalam niya rin sa dalaga na maaari nitong gamitin ng mga damit na nasa kabinet. Agad na naglinis si Ashlyn ng katawan at pagkatapos ay sinaluhan niya ang binata sa hapagkainan. Binusog ni Ashlyn ang kanyang sarili dahil minsan lang sa buhay niya
ang makakain ng masasarap na pagkain. Dati nga siyang waitress sa isang restaurant pero siya mismo ay hindi magawang makabili ng mga pagkaing sineserve niya. Ilang buwan ang lumipas muling bumalik sina Ashlyn sa doktora upang ipatanggal na ang benda sa kanyang mukha. Excited na si Ashlyn na makita ang bago niyang itsura. Hawak-hawak niya ang salamin habang marahan namang tinatanggal ng doktora ang puting benda. Maging si Jake ay hindi rin makapaghintay na makita ang resulta ng surgery. "Are you ready, Miss Ashlyn?" Tanong ng doktora bago pa man niya tuluyang alisin ang tela sa mukha ng dalaga. Tumangu-tango naman si Ashlyn bilang pagsang-ayon sa doktora. Nang oras na yon ay nakapikit ang mga mata ni Ashlyn. 1, 2, 3. "Pwede manong buksan ang mata mo," wika ng doktora. Marahang iminulat ni Ashlyn ang dalawa niyang mata, habang si Jake naman ay patagong tumutulo ang mga luha. Lubos siyang natuwa nang masulyapan niya ang wangis ni Ashlyn. "Ang ganda ko naman yata," tanong ni Ashlyn habang kinakabisado nga niya ang kanyang muka. Tingin sa kanan at tingin sa kaliwa ang kanyang gawi. Ang tangos na ng kanyang ilong, ang kurba ng kanyang mga kilay ay bumagay sa tsinita niyang mga mata. Ang labi ni Ashlyn ay aakalain mong mansanas dahil sa taglay nitong nakakauhaw na kulay. Sumakto ang magandang mukha ni Ashlyn sa mestiza niyang balat dahil na rin siguro sa tagal ng pamamalagi niya sa mansyon. Ang nooy gwapitong tibo ay tila naging isang mas ganap na babayang itsura. "Congratulations! Ang ganda mo na lalo," bati ni Jake kay Ashlyn. Nagpasalamat din siya sa doktora sapagkat satisfied sila sa naging resulta. Nang mga sumunod na sandali ay lumabas na nga sina Ashlyn at Jake sa ospital upang umuwi. Dumaan muna sila sa isang store upang bumili ng mga pagkain at gamit na kakailanganin nila. Habang namimili ay napapansin nga ni Ashlyn na halos lahat ng mga lalaki ay palaging nakatingin sa kanya. Hinayaan lamang ni Ashlyn yon, bagkus nagpatuloy lamang sila ni Jake sa pamimili. Nang matapos ng bumili ay agad silang nagtungo pabalik sa kanilang sasakyan. Sa loob ng kotse ay hindi maiwasan ni Ashley na titigan ang kanyang sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa gandang taglay niya. Habang nagmamaneho ay hindi mapigilan ni Jake ang kanyang sarili. Halos napadadalas ang pagsulyap niya kay Ashlyn. Sa tuwing tinitignan niya ang dalaga ay para bang bumabagal sa pag-ikot ang kanyang mundo. Para sa kanya, si Ashlyn na ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakilala niya. Huwari bang hindi nagsasawa si Jake sa mukha ng dalaga. "Hoy, kanina pa kita napapansin na, bakit palagi kang nakatingin sa akin?" Sigang tanong ni Ashlyn kay Jake. Balisang umiwas si Jake ng tingin at saka matipid ng umiti. Diretso lamang na nakatingin si Jake sa kalsada. Nang siya ay makaisip ng palusot, napabuntong hininga siya at humugot ng lakas ng loob upang titigan si Ashlyn. "Hindi ka ang tinititigan ko ah. Sinisilip ko lang ang side mirror para makita kung may sasakyan bang mag-overtake sa kanan natin." Palusot ni Jake at saka nagpakawala ng isang pamatay na hangiti. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapakyut na tila bang tuta na naglalambing. Pero bale wala lamang kay Ashlyn yun. Nagpatuloy lamang si Ashlyn na nagpaganda sa harap ng salamin. "Ang ganda ko na ngayon. Gusto ko sanang maging kasing gwapo mo eh. Bakit ba kasi ginawa mo pa akong babae tapos ganito pa kaganda? Paano kapag maraming nagkagusto sa akin? Nanligaw sa akin? Hoy, baka isa ka sa kanila ah." Natawa na nga lamang ang lalaki dahil doon. "Tignan mo naman ang mukha ko ngayon. Parang nagkakagusto na rin ako sa sarili ko." Litanya ni Ashlyn habang patuloy pa rin siyang nakatitig sa salamin. Dahil sa narinig ay ngumiti si Jake, hindi niya kasi akalaing nagagwapuhan din pala sa kanya si Ashlyn. Noong sila ay makarating sa mansyon, agad na bumaba si Jake ng kotse. Kinuha niya sa likurang bahagi ng kotse ang ilang kahon na pinagsidla ng kanilang mga biniling gamit. Subalit pinigilan siya ni Ashley na wag nang gawin
ang bagay na yon. Kaya ko na yan. Ako nang bahalang magbuhat ng lahat ng yan dahil di hamak na mas lalaki pa ako kaysa sayo. Pagmamayabang na tura ni Ashlyn. Upang masubukan ng lakas ng dalaga, pinagbigyan ni Jake ang gusto nito. Minainam ng binata na huwag nang tulungan si Ashlyn sa pagbubuhat, kaya mag-isang binuhat ng dalaga ang patong-patong na kahon. Kaya mo ba talagang dalhin ang lahat ng yan? Nababahalang tanong ni Jake sapagkat pansin niyang nahihirapan si Ashlyn. Gayunpaman ay pinanindigan pa nga rin ng dalaga ang kanyang sinabi. Buong lakas pa nga rin niyang binuhat ang kahon kahit nabibigatan siya. Nang mapansin ni Jake na kaya naman palang buhatin ni Ashlyn ng mga ito, nagpatuloy nga siya sa paglalakad patungo sa pintuan ng mansyon. Habang nakasunod naman sa kanyang likuran si Ashlyn, sumusuray-suray ang dalaga at ang ekspresyon ng mukha ay tila bang natatae na, napapailing na nga lamang at bahagyang napapatawa si Jake. Ayos ka lang ba talaga? Muling tanong nito kay Ashlyn. Huminto siya sa paglalakad at lumingon sa dalaga dahil narinig niya itong hinihingal. Pre, kayang-kaya ko to. Ang gaan lang kaya nito. Pagsisinungaling na sagot ni Ashlyn pero ang totoo ay ramdam na nga niya ang pangangalay ng kanyang mga braso. Nang sandaling iyon ay gusto na nga niyang bitawan ang mga kahon pero tinatagan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mapahiya sa harapan ni Jake. Huwag mo na akong tatawagin pre, dahil hindi tayo magkumpare. Simula ngayon, tawagin mo na akong boss. Simula ngayon, personal maid na kita. Napanganga na lang si Ashlyn sa kanyang narinig. Naalala niyang siya nga pala ang magiging kasambahay sa oras na gumaling na ang kanyang mga tahi sa muka. Personal maid? Hindi talaga bagay sa akin ang katawagang yan. Okay na ako sa kargador, ustal ni Ashlyn habang buhat-buhat niya ang gabundok ng mga kahon. Nagpatuloy lamang si Jake sa paglalakad papasok sa loob ng mansyon. Sumunod naman sa kanya si Ashlyn habang sumusuray-suray pa din. Sa hindi inaasahang pangyayari, nadulas si Ashlyn. Padapa siyang bumagsak sa sahig habang nagsipagpatakan ang mga kahon na kanyang dala. Nang sandaling yun ay agad na napalingon si Jake. Nagulat kasi siya sa kalabog bunsod ng pagbagsak ng dalaga. Huwag mo na kasing ipilit sa sarili mong isa kang lalaki dahil babae ka. Tignan mo, nahihirapan kang magbuhat kahit ang gaan-gaan lamang ng kahon. Sambit nga ni Jake. Tumais siya kay Ashlyn at tinulungan niyang makatayo ang dalaga. Boss, kaya kong buhatin ang mga kahong to. Sadyang nadulas lang talaga ako. Pagdadahilan nga, natugon ni Ashlyn. Ipinatas niya ang nagkalat na mga kahon at pagkatapos ay persahan niyang binuhat. Hindi niya agad na iangat ang mga kahon kaya tinulungan siya ni Jake. Hindi nila inaasahan na magtagpo pala ang kanilang mga palad. Aksidenteng naipatong ni Jake ang malaki niyang palad sa malambot na palad ni Ashlyn. Dahil doon ay nakaramdamang talaga ng labis na pagkailang. Nanginig ang buong sistema ng katawan ni Ashlyn kaya naman mas lalo siyang nanghina. Tumilapon ang tangan nilang kahon kasabay sa pagsuray ng kanilang katawan. Bumulagta sila sa sahig hanggang sa natagpo ang magkapatong ang kanilang katawan. Pumaibabaw si Jake kay Ashlyn. Maswerte ang dalaga sapagkat nasapo ni Jake ang kanyang ulo. Kung hindi ay baka nabagok na nga siya sa sahig. Inakala nilang hindi maglalapat ang kanilang mga labi, ngunit isang kahon ang bumagsak sa ulo ni Jake. Dahil doon ay naitulak ang ulo ng binata palapit sa mukha ni Ashlyn. Sabay na nanlaki ang mga mata ng dalawa dahil nagdikit lang naman ang kanilang mga labi. Pansamantalang tumigil ang kanilang mundo habang pinakikiramdaman nila ang pagkakadikit ng kanilang mga nauuhaw na labi. Bastos! Manyakis ka? Kaagad na itinulak ni Ashlyn si Jake palayo. Pinagsusuntok niya si Jake na tila ba isang boksingero. Hindi magawa ni Jake ang umiwas sapagkat sobrang bilis ng kamao ng dalaga. Ilang beses nang natamaan si Jake sa dibdib, balikat, at maging sa kanyang alagang si Junjun. Kung hindi lang matangkad si Jake, ay malamang napuruhan na nga ni Ashlyn ang mga mata nito. Kung nagkataon, baka magmistulan siyang panda na may black eyes sa magkabilang mata.
Hoy, huminahon ka! Hindi ko sinasadyang halikan ka, okay? Tura ni Jake habang iniinda niya ang sakit bunsod ng mga suntok na pinakawalan ni Ashlyn. Nakapamulsa at nagkakagat-labi naman ng dalaga habang masamang nakatingin kay Jake. Paano ko hihinahon? Alam mo bang, ni minsan sa buhay ko, hindi ko pinangarap na mahalikan ng lalaki? Babae rin ang gusto ko, dude. Boss pala, kadiri ka. Ang suplada talaga ng tomboy na to. Ang ingay. Halatang nagustuhan naman ang halik ko. Bulong ni Jake habang inaayos niya ang mga nagkalat na kahon. Hoy, may sinasabi ka ba? Tanong ni Ashlyn nang mapansin niyang bumubulong si Jake sa sarili nito. Wala. Ang sabi ko, ang ganda mo. Ang gwapo mo pala. Usal ni Jake at matipid na ngumiti. Ibinigay niya kay Ashlyn ang ilang kahon at ang iba naman ay siya na ang nagdala. Tinitignan nga niya ang dalaga habang nakanguso. Inaasar nito si Ashlyn na kunwari ay hahalikan nga niya ito. Hoy, subukan mong ituloy ang binabalak mo ha. Papaputukin ko talaga yung uso mo kahit boss kita. Sigang banta ni Ashlyn at saka pa-cute na ngumiti kay Jake. Tila kumabog naman ng mabilis ang puso ni Jake nang maalala ang halikan kanina, ang mainit na labi ng babaeng dumampi sa labi niya. Napailing na nga lamang siya. Isang araw ay may bumisita sa mansyon. Nang sandaling yon ay abala si Ashlyn sa pagmamap ng sahig. Biglang tumunog ang doorbell, kaya naman ay agad niyang binuksan ang pinto upang alamin kung sino ang tao sa labas. Nang mabuksan ang pinto ay bumagsak ang mop na hawak ni Ashlyn. Agad siyang yumuko upang pulutin ang mop. Sa kanyang pagyuko ay nagulat siya dahil nasalayan niya ang makikinis na binti ng isang babaeng nakatakong. Marahang nilakbay ang kanyang mga mata sa katawan ng babae, mula paa hanggang ulo. Halos maglaway si Ashlyn nang masulyapan niya kung gaano kaganda ang babaeng bumisita sa mansyon. Napalunok siya ng laway at mabilis na tumayo. Hi, nariyan po ba si Mr. J. Caro? Tanong ng babae sa mahinhin na tono. Mas lalong nahumaling si Ashlyn sa sobrang ganda ng boses ng babaeng yun. Humugot siya ng lakas ng loob bago nagsalita. Sino po sila? Nauutal na tanong ni Ashlyn. Hindi niya magawang ialis sa magandang babae ang kanyang mga mata. Ako po si Ella Sebastian, ang sekretary niya. Nariyan po ba siya? Pakilala ng babae. Mapagkalingang pinapasok ni Ashlyn ang bisita at pinatuloy sa sala. Pagkatapos ay agad niyang tinawag si Jake. Boss! Boss! Buksan mo ang pinto! May bisita kong magandang babae! Maputi at sexy! Galak na wika ni Ashlyn habang kinakatok niya ang pintuan ng kwarto ng kanyang boss. Ang aga-aga, bakit ka ba nang bubulabog? Natutulog pa nga ang tao eh. Nayayamot na sambit ni Jake. Nang oras na yon, ay nakahubad na nga lang siya habang nakapadyama. Nagulat na lamang siya nang biglang lumundag si Ashlyn sa kanyang harapan. Parang tuko na dumikit si Ashlyn sa katawan ni Jake. Sa lakas ng puwersa ay sumuray si Jake, patalikod at bumagsak pabalik sa kanyang kama. Nakapatong naman sa kanyang tiyan si Ashlyn. Boss, ang ganda niya! Ang kinis pa ng balat at mahabang buhok. Bilisan mo na, puntahan mo na sa sala. Masayang tura ni Ashlyn. Parang excited nga na muling nakakita ng ganong klase ng babae habang niyuyugyug nga niya ang balikat ni Jake. Agad niyang binihisan ng binata ng damit dahil nakahubad pa to. Nais ni Ashlyn na maging presentable ang kanyang bossing sa harapan ng magandang bisita. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jake dahil inamoy-amoy pa nga ni Ashlyn ang paligid ng kanyang bunganga. Dahilan kung bakit sobrang lapit tuloy ng kanilang muka at halos maghalikan na naman. Pagkatapos pang ang amuyin ni Ashlyn, ang bunganga nito, inamoy pa nga niya ang kanyang kilikili, leeg at kung ano pang parte ng lalaki na siya namang nagbigay ng kuryente sa katawan ng lalaki. Sir, inaamoy ko lang yung hininga mo, pati ang kilikili mo para hindi ka mapahiya. Kailangang mabango ang hininga kapag kakausapin mo na ang magandang babaeng yun, pati na rin yung katawan mo. Litanya ng sigang si Ashlyn. Pagkatapos ay hinigit niya si Jake patungo sa banyo at sapilitan niyang sinipilyuhan ang binata.
Nang masipilyohan na nga niya, ay agad niyang inamoy ulit ang hininga ng kanyang boss. Sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa, hindi napigilan ni Jake ang kanyang sarili. Ginamit niya ang pagkakataong yun upang halikan ang dalaga. Napangisi nga siya pagkatapos nun at napataas ng kilay, samantalang ang dalaga naman napamulagat na nga lamang at hindi nakaimik. O ano, mabango na ba? Sarkastikong tanong ni Jake, pero hindi siya inimik ni Ashlyn. Waring napako lamang ang dalaga sa kanatatayuan nito. Lumabas si Jake ng kwarto upang puntahan ang kanyang bisita, habang si Ashlyn naman ay naiwang nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Nang matauhan ay hinawakan niya ang kanyang labi at sumigaw sa inis. Alam mo, namimihasa na yung lalaking yun ah. Ilang ulit ko bang sasabihin sa kanya na hindi ako babae? Agad na lumabas si Ashlyn ng kwarto habang nanggagaliiti nga sa galit. Nang natanaw niya ang magandang bisita ni Jake ay napawi ang kanyang inis. Mula sa kalayuan ay palihim niyang pinagmamasdan ang nakakasilaw na ganda ng babae. Ang ganda naman niya. Gusto ko siyang ligawan. Usal ni Ashlyn habang palihim siyang nakamasid sa dalawa na naroong nag-uusap sa sala. Maya-maya lang ay bigla siyang tinawag ni Jake upang kumuha ng merienda. Agad na sinunod ni Ashlyn ang utos ng kanyang boss. Mabilis siyang nagtungo sa kusina upang magtimpla ng kape at kumuha na rin ng tinapay. Maingat niyang inihain yun sa kinaroroonan ng dalawa. Boss, eto na po pala ang pinakukuha niyo. Nang mailapag na ni Ashlyn sa mesa ang kape at tinapay, pasimple niyang ibinagsak ang isang kutsara. Yumuko siya sa ilalim ng mesa upang kunin ang kutsara. Taktika niya iyon upang pasimple niyang mabusuhan ang magandang babae. Ngunit napansin siya ni Jake. Pasimple siyang binatukan ng binata at inutusang lumayo. Tuloy, nagmistura si Ashley na isang pusang itinataboy ng kanyang amo. Ano pa naman yan? Panira talaga yung Jake na yon. Tura ni Ashlyn habang nagkakamot ng ulo. Nagpasya na nga lamang siya na ipagpatuloy ang pagmamap sa sahig. Habang nagmamapay pasimple siyang dumadais sa babae ngunit paulit-ulit siyang pinalalayo ni Jake. Walang nagawa si Ashlyn kundi ang pagmasdan na lamang ang magandang babae mula sa malayo. Nang matapos na nga ang usapan ng dalawa, ay nagpaalam ng babae upang umalis. Sinamahan yun ni Jake na makalabas ng gate. Si Ashley naman ay napag-utusan ng binata na ligpitin ang mesang kinain ng bisita. Habang naglilinis ng mesa, ay napansin ni Ashley ng isang banig ng tila vitamins. Marahil ay nanggaling ang gamot na yon sa sekretarya ng kanyang boss. Kinuha ni Ashley ng gamot at patakbo niyang hinabol ang bisita. Bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong nga ni Jay kay Ashlyn. Naiwan ng sekretary mo ang gamot niya. Tarantang tugon ni Ashlyn. Akin na. Ako nang mag-aabot sa kanya. Hindi na boss. Ako nang mag-aabot. Pagkakataon ko na to para makaporma sa maganda mong sekretary. Sambit nga ni Ashlyn. Akma na sana niyang hahabulin ng bisita, ngunit napansin nilang bumalik ito. Nakangiting naglakad ang magandang sekretarya pabalik habang kumakaway at nakatingin sa kinaroroonan nila Jake at Ashlyn. Boss, tulungan mo akong mapapayag na ligawan siya. Gusto kong jowain ng sekretary mo. Usal ni Ashlyn kay Jake habang pinagmamasdan nila ang paglapit ng magandang babae. Nakita niyo ba ang gamot ko? Tanong ng magandang sekretarya. Ito ba? Ito bang hinahanap mo? Tanong ni Ashlyn. Laking tuwa ng sekretarya nang makumpirmang yun nga ang kanyang gamot. Agad niyang kinuha yun at isinilid sa kanyang bag. Miss Sebastian, bakit ka may gamot? May sakit ka ba? Pahabol na tanong ni Jake. Naku Sir Jake, wala po akong sakit. Hindi po ito gamot, pills po ito para lumaki ang mga buntok sa dibdib ko. Napaawang ang bibig ni Ashlyn matapos niyang marinig ang isinaad ng babae. Nanatiling nakanganga ang kaniyang bibig habang pinagmamasdan nilang umaalis na ang sasakyan na kinalululanan ng babae. Boss, anong ibig niyong sabihin? Anong bundok ba yung tinutukoy niya? Inosenteng tanong ni Ashlyn kaya natawa na nga lamang si Jake. Tuliro siya, saka iisip kung para saan ba ang pills na iniinom ng babae. Pinagtawanan lamang si Ashlyn ng kanyang boss. Kahit ganoon ay pilit pa rin kinukumbinsi ni Ashlyn si Jake.
Paulit-ulit na pinilit at pinakausapan ni Ashlyn ang kanyang amo na sabihin, porsigido kasi siya na ligawan ng babae. Hindi mo siya pwedeng ligawan. Umiinom siya ng pills para lumaki ang kanyang dibdib dahil isa siyang transgender. In short, ang magandang babae na gusto mo, isang ladyboy. Paliwanag ni Jake at muling humalakhak ng malakas. Napasapo na nga lamang si Ashlyn sa kanyang noo dahil sa kanyang nalaman. Lumipas ang ilang oras, inutusan ni Jake si Ashlyn na maglaba. Hindi naman tumanggi ang dalaga dahil alam niyang bayad na nga siya sa lahat ng kanyang ginagawang trabaho. Natutuwa siya sapagkat kahit papaano ay mayroon na nga siyang sariling pera. Agad siyang nagtungo sa kwarto ni Jake at pinagpupulot niya ang nagkalat na mga labahin ng binata. Agaw atensyon sa kanya, yung brief na nakasangit sa electric fan. Kinuha niya ang brief at isinama sa labada. Para sa paulit-ulit na paghalik mo sa akin, buliyaw ni Ashlyn nang nilalabhan na nga niyang brief. Kinusumot na nga niya ito at may galit na inilublob sa tubig. Pagkatapos ay mariin nga niya itong kinusot. Nilagyan niya ng maraming chlorine ang brief hanggang sa kumupas ang kulay nito at kalaunan ay nabutas. Napatigil na lamang ang dalaga sa paglalaba nang marinig niyang napunit na ang brief na kanyang kinukusot. Nanlaki ang kanyang mga mata ngunit sa huli ay ngumiti siya. Pakiramdam niya kasi ay nagawa na nga niyang makabawi sa paulit-ulit na halik na ninanakaw ni Jake sa kanya. Nang matuyo na ang kanyang mga nilabhan, ay itinago ni Ashlyn ang ilang brief ng kanyang boss. Natipuhan nga niya ang underwear nito at gusto niyang isuot. Nakita mo ba ang mga brief ko? Saan mo ba sinampay? Tanong ni Jake habang may tuwalyang nakapulupot sa kanyang bewang. Katatapos niya lang kasing maligo pero hindi niya nakita ang kanyang mga paboritong brief. Itinuro ni Ashlyn ang sampayan sa likod bahay. Nang sandaling yon habang pinupuntahan na ni Jake, ang sampayan nag-umpisang kabahan si Ashlyn. Patid niya kasing makapagagalitan siya ng binata sa oras na makita nito na sa sampayan ang punit-punit na brief. Maya-maya lang ay sumigaw na nga si Jake at saka tinawag nito si Ashlyn. Nagbingi-bingihan ng dalaga at patakbo nga siyang nagtungo sa kusina upang tignan ang niluluto. Pasipol-sipol siyang naghalo ng pagkain na para bang walang naririnig. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Pwede ka na talaga mag-isawa. Malambing na wika ni Jake. Hindi pa siya bihis at tanging tuwalya lang ang nagsilbi niyang saplot. Kinakabahan si Ashley ng oras na yon pero patuloy lamang siya sa pagsipol habang hinahalo ang kanyang niluluto. Mula sa ilang minutong paghihintay na maluto ang pagkain, inutusan nga ni Jake sa Ashlyn na kumuha ng 2 babasaging pinggan. Si Jake ang naghain ng pagkain. Nang lumamig na nga ang pagkain ay iniligay ng binata sa magkabilang palad ni Ashlyn ang 2 pinggan. Sa takot na maibagsak ang pagkain ay hindi naglikot ang dalaga. Waring estatwa lamang siya na nakadipa habang may 2 pinggan sa magkabila niyang palad. Para sa ginawa mong pagsira sa paborito kong beef. Wika ni Jake habang marahan siyang dumadais kay Ashlyn. Idinais niya ang kanyang mukha sa dalaga habang nakanguso. Teka, hoy, anong gagawin mo? Hindi maipinta ang ekspresyon ng mukha ni Ashlyn. Gusto niya mang gumalaw subalit hindi pwede dahil baka mabasag ang mga pinggan na nasa kanyang palad. Wala siyang nagawa kundi ang hayaang dumapos sa kanyang labi ang halik ng binata. Nakarami na nga ito sa kanya. Hindi ba nito gets? Na tomboy nga siya. Habang magkadikit ang kanilang labi, marahan namang nilalakbay ng mga palad ni Jake ang kahabaan ng braso ni Ashlyn. Nang marating ng palad ni Jake ang kinaroroonan ng mga pinggan, kinuha niya yon upang hindi mangalay ang dalaga. Pansamantalang, naghiwalay ang kanilang labi dahil inilapag ng binata ang mga pinggan doon sa mesa. Nang muli siyang lumingon sa direksyon ng dalaga, isang kamuuang sumalubong sa kanya at tumama ito sa kanyang dibdib. Maniyakis ka talaga? Bakit ba hulog na hulog ka sa akin ha? Hindi nga ako babae, pusong lalaki to. Sabi pa nga nito, sabay turo nga sa kanyang dibdib. Sigurado ka ba? Bulong nga ng lalaki pero nang marinig nga ito ni Ashlyn, anong sabi mo? Napailing lang ang lalaki at sabi niya, ikaw talaga, ang suplada mo.
Hindi kita gusto, okay? Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang yan dahil alam kong kahinaan mo ang mahalikan ng isang lalaki. Tura ni Jake at saka ngumiti. Nag-init ang ulo ni Ashlyn. Nais niya sanang suntukin ulit ang binata pero binantaan siya nito. Subukan mong suntukin ulit ako. Ikakama talaga kita. Pabirong wika ni Jake habang kumakain siya ng mansanas na kanina ay nakadisplay sa mesa. Dahil sa sinabi niya ay hindi nakapagpigil ang dalaga. Muli niyang nasuntok ang kanyang boss. Tumalsik ang mansanas sa sahig habang gulat namang napatigil si Jake sa pagnguya. Alam kong hindi mo kaya yung sinasabi mo. Tsaka, hindi ka ba nandidiri sa akin? Alam kong mabait ka dahil mahal mo ko. Nung una pa lang, napapansin ko nang may gusto ka talaga sa akin. The way kung paano mo ako titigan, alam ko na agad na gusto mo ko. Dahil ganyan din ako sa mga babae na gusto ko. Lita niya nga ni Ashlyn. Dumais siya kay Jake at ipinulupot niya sa batok ng binata ang kanyang palad. Tumiad si Ashlyn habang persahan niyang pinayuyuko ang binata upang maabot ang labi nito. Nang maabot nga ni Ashlyn ang labi ni Jake, kinagat niya ang piraso ng mansanas na nasa bibig ng binata. Tama ka. Gusto nga kita. Pagtatapat ni Jake habang hinahaplos-haplos niya ang napakagandang mukha ni Ashlyn. O edi confirmed, gusto mo nga talaga ako. Pasensya na, pero hindi kita gusto. Tugon ni Ashlyn, hinigit niya ang tuwalyang nakapulupot sa bewang ni Jake at saka humagalpak ng tawa. Nakapamulsang umalis si Ashlyn sa kusina habang ngumingiti at tumatango-tango pa. Naiwan naman si Jake na nag-aayos ng tuwalya sa kanyang bewang. Saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala, hindi ako maglalayas dahil alam kong mamimiss mo ko. Wala akong mauuwi ang bahay, kaya babalik at babalik ako rito. Mamimili lang ako ng mga ingredients at iba pang kailangan sa kusina. Lita niya nga ni Ashlyn. Hinayaan na lamang siya ni Jake sa gusto nitong gawin. Habang mag-isang naglalakad sa kalsada, sinasabunutan ni Ashlyn ang kanyang sarili. Hindi na nga niya magawa-gawang alisin sa isipan ang maamong muka ng kanyang boss. Palaging gumugunita sa kanyang alaala ang mga tagpo kung kailan nagdikit ang mga labi nila ni Jake. Pakiramdam niya, she's falling in love with her boss. Ano ba yan, Ashlyn? Tandaan mo, tibo ka. Hindi ka pwedeng magkagusto sa isang lalaki. Natutulirong usal ni Ashlyn sa kanyang sarili. Hindi na nga niya maunawaan kung ano ba talaga ang kanyang kasarian. Nagkakaroon ata siya ng identity crisis. Marami siyang nakasalubong na magagandang babae sa labas, ngunit hindi na kagaya ng dati ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya nahuhumaling sa mga magagandang babae. Tanging nasa isip niya ng oras na yon ay si Jake. Mag-isang nagliwaliw si Ashlyn sa labas hanggang sa hindi na nga niya namalayan ang pagdulog ng gabi. Inabutan na nga siya ng dilim sa daan. Habang mag-isa siyang naglalakad pa uwi, napapansin niyang may mga lalaki ang palihim na sumusunod sa kanya. Nang oras na yon ay kinabahan si Ashlyn. Binilisan niya na lang ang kanyang paglalakad. Ngunit sa tuwing bumibilis ang kanyang paglalakad, ay mas bumibilis din ang lakad ng mga lalaking nakasunod sa kanya. Ang hirap talagang maging maganda. Bakit pa ba kasi ako pinaritoke ng ganito nakagandang mukha? Tuloy, sinusundan tuloy ako ng mga lalaking to. Kinausap ni Ashlyn ang kanyang sarili. Binilisan niya ang kanyang paghakbang. Makalayo ko lamang sa madilim na lugar na yon. Kakainis ka talaga, Jake. Hindi man lang ako sinunto. Kapag nakauwi talaga ako ng buhay, lagot ka sa akin. Natatarantang muling sambit ni Ashlyn sa kanyang sarili. Inihagis niya ang kanyang mga pinamili dahil nahihirapan siyang maglakad. Pagkatapos ay mabilis nga siyang tumakbo. Ngunit hindi hamak na mas mabilis tumakbo ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Naabutan si Ashlyn ng mga lalaki. Mga pre, jackpot tayo ngayon oh! Ang ganda nito! Masayang tura ng isang lalaki habang hawak nito ang mga braso ni Ashlyn. Amoy ng dalaga ang mabahong alak mula sa bunganga ng mga lalaking humabol sa kanya. Nagpupumiglas ang dalaga sa kamay ng mga lasing na lalaki pero hindi niya magawang makatakas. Higit na mas agresibo at malakas sa kanya ang mga lalaking to. Sigaw ng sigaw si Ashlyn upang makahingi ng tulong, subalit walang nakakarinig sa kanya. Maya-maya lang ay may isang lalaking naka-hoodie mula sa likuran ng kumalaban sa mga lasing.
Bitiwan niyo siya. Kung may gusto kayong biktimahin, huwag ang prinsesa ko. Buliyaw ng lalaking nakasuot ng hoodie. Ano? Prinsesa raw? Sira ulo pala to eh. Singhal ng isang lasing at malakas na nagpakawala ng suntok. Ang mga kasama naman nito ay nagsipaghalakhakan habang hawak si Ashlyn. Sa kabutihang palad ay nasalag ng estrangherong lalaki ang kamao ng isa. Nagawa niya itong ibulagta sa kalsada na ikinainis ng mga kasamahan noon. Pinakawala ng mga barumbado si Ashlyn. Ibinaling nila ang kanilang atensyon sa lalaking dumating. Dahil sa kaganapang iyon nakahinga si Ashlyn ng maluwag. Pakiramdam ng dalaga ay ligtas na nga siya matapos niyang masaksihan kung gaano kahusay na pinatumba ng lalaki ang mga lasing na nagtangkang humalay sa kanya. Hinawakan ng nakahudi ang kamay ni Ashlyn at niyaya siyang tumakbo palayo sa mga ribis. Noong sila ay tuluyan ng nakalayo sa mga borumbado, tinanggal ng lalaki ang kanyang saklob. Jake, ikaw pala yan? Tura ni Ashlyn at mahigpit niyang niyakap ang binata. Yakap na nagpapahiwatig ng pagpapasalamat. Pagkatapos ngang bumitiw ni Ashlyn sa pagkakayakap, tila nakita na nga ni Jake for the first time na umiyak at matakot ang sigang babae. Nakita nga niya itong maluha-luha. May butil nga ng luha ang pumatak mula sa malaanghel na muka ng tomboy na kanyang kasambahay. Kaya naman, gamit ang kanyang hinalaki, pinunasan nga niya ang luha ni Ashlyn. Sabay sabi nito, "Shh, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Tapos na, umalis na yung mga gagong yun." Sagot naman ni Ashlyn na tila nawala ang kasigahan. "Magaling ka palang makipaglaban, pero palagi kang tiklop sa akin. Sa tuwing sinasapok kita, bakit hindi mo magawang lumaban?" Turan pa nga ni Ashlyn, kahit na nga, umiiyak na siya. Nanatili lang siyang nakayakap kay Jake. Kasi nga, gusto kita. Ayaw kong saktan ng babaeng gusto ko. Malambing na bulong ni Jake sa dalaga at saka siya gumante ng isang mahigpit na yakap. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na mahigpit na magkayakap. Tanging liwanag mula sa buwan ang nagsilbi nilang ilaw ng mga oras na yon. Bakit hindi ka nagpupumiglas? Siguro, gusto mo na rin ako no? Sabi pa nga ni Jake sa kanya. Nanlaki ang mata ni Ashlyn sa sinabi nito. Tuloy agad niyang ikinalas ang mga bisig niya mula sa pagkakayakap. Tinulak niya ang binata at pagkatapos ay ibinulsa nito ang kanyang mga kamay. Pilinghero, ako? Magkakagusto sa'yo? Never, never in my life. Wala akong balak na magmahal ng lalaki no. Kung meron man, hindi ikaw yun. Bruskong singhal ni Ashlyn. O sige, ikaw na yan eh. Basta sa susunod, huwag ka nang magpagabi sa labas. O mas makabubuti nang, huwag kang aalis ng mansyon nang hindi ako kasama. Ayokong napapahamak ka. Look at yourself. Sobrang ganda mo. Tiyak na maraming lalaki ang aaligid sa'yo. Ayoko namang makuha ka ng iba sa akin. Litanya pa nga ni Jake at pinukulan niya ng isang pamatay na titig at ngiti ang dalaga. Nagtungo sila kung saan nakaparada ang sasakyan ni Jake. Sa loob ng kotse, sinisinga ni Ashley ng binata. Alam mo, kasalanan mo talaga eh, kung bakit muntikan na akong mawala ng pagkababae. Turan nga ni Ashlyn na tila nahihiya pa sa binata. Masama siyang nakatingin kay Jake na wari bang gustong mambugbog. Natatawa naman si Jake sa tinura nito. Naging malakamatis nga ang pisngin ni Ashlyn sa sinabi, "So you mean, berhen ka pa?" Natatawa nga nitong sabi, "Ano? Mangilabot ka nga dyan sa sinasabi mo? Yun ang sabi mo sa akin eh." Natawa pa nga ang sabi ni Jake. Napailing na nga lamang si Ashlyn. "Tsaka, bakit naging kasalanan ko pa? Ikaw nga tong nagpagabi sa labas eh." "Paanong hindi magiging kasalanan? Tignan mo naman ang mukha ko oh. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Ni minsan, hindi ko naman pinangarap ang gumanda ng ganito." Salaysay ni Ashlyn habang tinitignan niya ang sarili sa salamin na nasa kanilang harapan. Paulit-ulit niyang sinisi si Jake hanggang sa sila ay makauwi na nga ng mansyon. Pagdating sa kanyang kwarto ay agad na hinanap ni Ashlyn ang kanyang gunting.
Nagtungo siya sa harapan ng salamin at sinimulan nga niyang putulin ng mahaba niyang buhok. Ayokong maging straight na babae. Ayoko nang mapagnasaan ng mga lalaking siraulo. Pangako ko sa sarili ko, hindi na mauulit ang nangyari sa akin kanina. Usal ni Ashlyn sa kanyang sarili habang ginugupit niya ang sarili niyang mga buhok. Wala siyang panghihinayang sa kanyang ginawa. Nang matapos na nga niyang gawin yon ay nakaramdam nga siya ng tuwa at kapanatagan ng loob. Mas naging komportable si Ashlyn sa maikli niyang buhok. Barakong-barako siya umaura sa harapan ng salamin at natulog ng walang iniisip. Kinaumagahan ay maaga nga siyang gumising. Humugot si Ashlyn ng lakas ng loob bago pa man lumabas sa kanyang kwarto. Nang oras kasing yun ay nangangamba nga siya sa magiging reaksyon ni Jake kung makita nito ang bago niyang hairstyle. Sa takot na baka mapagsabihan nagsuot ang dalaga ng saklob. Pagkatapos ay agad siyang nagtungo sa kusina at ipinagluto ng almusal ang kanyang boss. Sunod ay dinala nga niya ang almusal sa kwarto noon. Boss, buksan mo ang pinto, narito na pong almusal mo. Usal ni Ashlyn habang kinakatok niya ang pintuan ng kwarto ni Jake. Dahil walang tumutugon ay nagpasya na nga lamang siya na buksan ang pintuan. Nagtaka siya dahil wala ang binata ron. Baka nasa workout area niya ngayon. Turan nga ng dalaga sa kanyang sarili. Dinala niya ang almusal patungo sa workout area ni Jake. Nang marating ang lugar, nakita niyang sumasayaw ang binata. Nagbubudots ito na para bang isang matandang nirarayuma. Hindi agad pumasok ang dalaga bagkus, palihim niyang pinagmamasdan si Jake habang sumasayaw. Sa sobrang tuwa ay hindi nga niya namalayang napapalakas na pala ang kanyang halakhak. Tuloy, narinig siya ng binata. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jake. Napihinto nga siya sa pagsayaw at bakas sa ekspresyon ng kanyang muka ang labis na pagkahiya. May dala po akong almusal. Baka kasi nagugutom ka na eh. Sagot ni Ashlyn at natatawa niyang iniabot kay Jake ang tray na may kape at pancakes. Bakit ka tumatawa? Seryosong sabi ng lalaki na tila namumula ang muka. Boss, ang galing mo palang sumayaw eh. Hindi ko akalaing may tinatago ka palang talent. Usal ni Ashlyn at muling humagalpak ng tawa. Tumigil lamang siya. Sa pagtawa nang tanungin siya ng binata kung bakit siya nakasuot ng saklob. Anong problema mo sa saklob ko? Gusto ko lang magsaklob kasi mas lalo akong gumagwapo kapag suot ko to. Palusot ni Ashlyn. Imbes na umalis ay mas minabuti niyang panoorin si Jake na nagwa-workout. Habang pinagmamasdan ng binata, napapalunok na nga lamang si Ashlyn ng laway. Habang tumatagal kasi, tila bumabagal ang ikot ng kanyang mundo. Nagkamali si Ashlyn sa part na inakala niyang hindi siya magiging straight na babae. Busog na busog ang kanyang mga mata, lalo na nang hubarin ni Jake ang white t-shirt nito. Harapang napagmasdan ni Ashlyn ng pawisan at mabatong katawan ng binata. Noon niya pa nakita ang magandang pangangatawan ni Jake, subalit ng oras na yon ay iba ang kanyang nararamdaman. Tila nahuhumaling siya sa makisig na tindig ng binata. Pakiramdam ni Ashlyn ay marahang nabubuhay ang kanyang pagkababae. Habang tinitignan niya si Jake. Magboxing tayong dalawa, lalaki sa lalaki, muscle sa muscle. Biglang usal ni Jake at inihagis niya sa dalaga ang isang pares ng gloves. Mula sa pagkakatulala ay natauhan si Ashlyn. Hindi siya nakatanggi sa hamon ng binata. Natuwa naman si Jake sapagkat pinaunlakan ni Ashlyn ang kanyang hamon. Akala ko ba, lalaki ka? Bakit ang lambot-lambot mong lumaban? Tanggapin mo na kasi sa sarili mo na isa ka talagang straight na babae. Turan nga ni Jake. Habang magkaharap at nagkakatitigan ng dalawa, ay nakakaramdam ang dalaga ng pagkailang. Hindi niya magawang suntukin si Jake, sapagkat natutunaw nga siya sa bawat tingin ng binata. Hindi pa man siya nakakasuntok ay pinagpapawisan na nga siya. Nakakaramdam ng pagkainip si Jake kaya naman sinuntok niya ang saklob ng dalaga. Tumalsik ang saklob sa sahig habang nakatulala naman si Jake na pinagmasdan ang new hairstyle ni Ashlyn. Bagay pala sa iyong maikling buhok eh. Mas lalo kang gumanda at naging sexy. Usal nga ni Jake. Napahawak na lamang si Ashlyn sa kanyang ulo at nagulat siya nang makapanawala na nga siyang saklob. Teka, anong gagawin mo?
Nauutal na tanong ni Ashlyn nang makita niya kung paano marahang dumadais si Jake sa kanya. Humakbang ang dalaga patalikod habang nangangapa sa kanyang likuran. Kinakalkula kasi kung may espasyo pa ba na maatrasan. "Boss, anong ginagawa mo?" Muling tanong ni Ashlyn dahil sobra na nga ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit patuloy pa rin si Jake sa paghakbang hanggang sa nagdikit na nga ang kanilang noo. Napasandal na nga rin si Ashlyn sa pader kaya hindi na nga niya magawa pang umatras. Gamit ang mga palad ay itinulak ni Ashlyn ang katawan ni Jake upang pigilan ang pagdikit nito sa kanya. Ngunit dahil basa ang katawan ng binata, ay dumudulas lamang ang palad ni Ashlyn sa abs ni Jake. Makapigil hininga ang tagpong yon ngunit tinibayan ni Ashlyn ang kanyang loob. Hindi siya nagpatinag. Kahit anong tulak ang gawin niya, paulit-ulit lamang na dumudulas ang mga palad niya sa basang katawan ni Jake. Kaya inabangan nga na lamang niya ang pagdampi ng labi ng binata sa kanyang muka. Pinili na nga lang niyang pumikit. "Huwag kang pumikit, may muta ka." Litanya ni Jake na siyang ikinahiya ni Ashley ng sobra. Agad siyang nagkaroon ng lakas ng loob upang makatayo ng tuwid. Pwersahan niyang itinulak si Jake palayo. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na may muta pala ako?" Sunod-sunod na pinagsusuntok ni Ashlyn si Jake. Ang kaninay malalamyang braso ay muling naging brusko. "Tatanggalin ko nga sana kaso tinutulak mo ko palayo eh." Humagalpak si Jake ng tawa habang iniilagan niya ang suntok ni Ashlyn. "Alam mo, nakakainis ka talaga eh." Sambitla ni Ashlyn habang patuloy niya pa ring pinagsusuntok si Jake. "Alam kong nahihiya ka lang, pero maganda ka pa rin naman ah." Ang galit sa ekspresyon ni Ashlyn napalitan ng ngiti. Patuloy niya pa rin sinuntok si Jake subalit nagulat na lamang siya nang biglang hilahin ng binata ang kanyang braso. Pilit pa rin pinaniwala ni Ashlyn ng kanyang sarili na hindi nga niya gusto si Jake. Pero ang totoo, nahuhulog na rin pala ito sa binata. Sa kagustuhang pigilan ang kanyang nararamdaman ay nag-workout din si Ashlyn. Sumasabay siya kay Jake sa pag-workout. Inakala kasi niya na magiging macho din siya kagaya ng binata. Ngunit imbes na magkaroon ng abs at naglalakihang muscle, mas lalo lamang sumeksi si Ashlyn. Gumanda ang kurba ng kanyang katawan at naging malaman ang kanyang puwetan. "Bakit ganun? Mas lalo yatang umumbok ang puwetan ko ah." Naiinis na tanong ni Ashlyn habang tinitignan niya sa salamin ang kanyang sarili. Sinukat niya rin ang kanyang bewang gamit ang kanyang mga palad. Napasipa na lamang siya nang mapansing mas lumiit ang kanyang waistline. Lumipas ang tagpong yon at nang sumapit ang isang gabi, nagpa siyang dalawa na lumabas upang magliwaliw. "Ashlyn, kahit ang maikli mong buhok ay hindi nagawang nakawin ng taglay mong ganda. Mas lalo lamang kitang minamahal." Saad ni Jake habang hawak-hawak niya ang palad ng dalaga. "Boss, nakakahiyaman pero hindi ko akalaing. Parang nauhulog na rin ako sa isang lalaki. Dahil sa pag-ibig mo, naging ganap ata akong isang tunay na babae. Lecheng pag-ibig to." Hindi napigilan ni Ashley ng kanyang nararamdaman. Nagawa na nga niyang sabihin kay Jake yun. Itinampi ni Ashley ng kanyang palad sa pisngi ni Jake. "Huwag mo kong tawaging boss. Jake na lang." Sa tuwing dumadapo ang palad ni Ashlyn sa pisngi ni Jake, ay hinahalikan ng binata ang kamay ng dalaga. Inalis na ni Ashlyn ang kanyang palad sa pisngi ni Jake pero hinahabol pa rin ng labi ni Jake ang kamay nito. Nang idampi ni Ashlyn sa kanyang labi, yung kanyang kamay bumulusok patungo sa kanyang labi ang nakauuhaw na kissable lips ni Jake. Naggantihan sila ng halik bilang simbolo na mahal nila ang isa't isa. Nang gabing yon ay naging sila. Kasabay sa pagsabog ng fireworks, sa kalangitan ay ang paghagod ng kanilang mga labi na waribay, uhaw na uhaw. Kalaunan ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na naroon na nga sa kwarto ni Jake. Magkadikit na naman ang kanilang mga labi. Naging malikot ang kanilang mga kamay na dumapos sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Jake, tama ba itong ginagawa natin? Ayoko na atang ituloy eh. Natatakot ako." Nanginginig na wika ni Ashlyn at umiwas sa halik ni Jake.
Tumayo siya sa kama at akmang tatakbo na nga, subalit nahawakan ni Jake ang kanyang paa. Padapang bumulagta si Ashlyn sa kama. Mahina niyang pinagsisipa ang binata dahil kinikiliti nito ang kanyang mga talampakan. Akma na nga sanang huhubuin ni Jake ang pangibabang suot ng dalaga, ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Hoy, bakit mo suot yung brief ko? Ikaw pala ang kumuha ng mga brief kong nawawala ah. Wika ni Jake subalit tumawa lamang si Ashlyn. Ang halakhak ng dalaga ay nakahawa kaya tumawa na nga rin si Jake. Gayunpaman nagpatuloy ang romansa ng dalawa. Muling idinampi ni Jake ang kanyang labi sa labi ni Ashlyn. Kinakabahan man subalit dala ng naramdamang init, gumonti na nga rin ang dalaga ng halik. Naging mapusok ang kanilang bawat galaw hanggang sa tuluyan nilang nahubaran ang kanilang mga sarili. Tumalsik ang brief na suot ni Ashlyn at sumangit ito sa TV na naroon sa loob ng silid. Jake, ang laki naman yata niyan. Kakayanin ko ba? Napapalunok ng laway na tanong ni Ashlyn. Kinakabahan siya habang tinitignan niya ang malaking alaga ng kanyang kasintahan. Huwag kang mag-alala. I'll be gentle. Tuturuan kita. Sarkastikong tura ni Jake at marahan niyang ipinasok ang masikip na pagkababae ni Ashlyn. Ayoko na Jake, huwag na nating tuloy ito. Litanya ni Ashlyn. Pinagsusuntok nga niya si Jake dahil ayaw nitong magpaawat. Maya-maya lamang ay naramdaman na nga ni Ashlyn ang sakit nang tuluyan ng magawa ni Jake yon. Bruskong sumigaw si Ashlyn. Subalit habang tumatagal ang kanilang pagtatalik ay marahan na ngang nakakasabay si Ashlyn sa bawat kilos ng binata. Ang kanina'y bruskong sigaw ni Ashlyn, paunti-unting naging malambing. Ang sarap pala maging isang babae. Malambing na sambit ni Ashlyn habang sabay nilang pinagsasaluhan ni Jake ang malambot na kama. Hindi maiwasan ni Ashlyn ang mapakagat sa unan dahil sa galing ng performance ng binata. Masarap talagang maging babae kung ako magiging asawa mo. Salaysay nga ni Jake. Lumipas ang gabing yon na kung saan ay tagumpay nilang nairaos ang isa't isa. Ang gabing yon ng pag-aangkinan nila ng katawan ay isang katibayan na talagang mahal na nga nilang isa't isa. Kinaumagahan ay tinanghali na ng gising si Ashlyn. Nagising siyang wala si Jake sa kanyang tabi. Gustuhin niya mang lumabas upang magluto ay hindi niya magawa. Sobrang sakit ng katawan niya kaya nahihirapan siyang humakbang. Minabuti na nga lamang niyang humiga ulit sa kama. Hindi rin nagtagal ay iniluwa ni si Jake ng pintuan. May bitbit itong mga bagong bili na gamit at inihagis niya kay Ashlyn. O yan, binilan kita ng mga bagong panty para hindi mo na isuot yung mga brief ko. Salaysay ni Jake. Ayokong magpanty. Masanay kaya ako sa brief. Tugon ni Ashlyn habang namimilipit sa sakit ang kanyang puson. Ibinato ni Ashlyn pabalik sa binata ang mga bagong panty na bili nito. Sa ayaw mo't sa hindi, magpapanty ka na. Lumapit si Jake kay Ashlyn, bitbit ang panty. Hinablot niya ang kumot at itinakip nga iyon sa dalaga sa kanyang katawan. Ano pa, nakakahiya. Usal ng dalaga at muli niyang kinuha ang kumot at itinakip niya sa kanyang hubot-hubad na katawan. Huwag ka nang mahiya. Nakita ko na naman yan kagabi eh. Sambit ni Jake. Muli niyang binuklat ang kumot na nakatakip sa katawan ng dalaga. Sa pilitan niyang sinuotan ng underwear ang kasintahan. Nahihiyaman ngunit walang nagawa si Ashlyn kung di ang hayaan ng binata. Pagkatapos ng tagpong yon ay paika-ikang naglakad si Ashlyn patungo sa kusina upang sana makapagluto. Daig pa ni Ashlyn ang natinik ng malaking pako kaya hindi siya makalakad ng maayos. Nakita siya ni Jake, kaya minainam ng binata na siya na muna ang gumawa ng mga gawaing bahay. Minainam niyang pagpahingahin ang dalaga sapagkat mukhang napagod ito sa ginawa nila kagabi. Hindi pa man sila kasal, ngunit ng mga sumunod na araw ay pakiramdam ni Jake, mag-asawa na nga sila ni Ashlyn. Maraming buwan ang lumipas at mas naging matatag ang relasyon ng dalawa. Aakalahin mong hindi na matitibag pa. Balak na sana ng binata na mag-propose kay Ashlyn, ngunit hindi natuloy. Isang hindi inaasahang pangyayari kasi ang nabunyag ng dalaga. Isang sikreto na matagal nang inililihim ni Jake. Sinong babaeng to? Tanong ni Ashlyn sa kanyang sarili habang hawak ang isang larawan ng babae.
Nang oras na yon ay naglilinis siya ng kwarto ng kanyang kasintahan. Nakalkal niya ang litratong yon sa cabinet na pinaglalagyan ni Jake ng mga gamit. Nang araw na yon ay wala ang binata sa mansyon. Abala itong nagtatrabaho sa opisina. Teka, bakit kamukha ako ang babaeng to? Nagugulumihan ang tanong ni Ashlyn. Mariin niyang tinitigan ng babaeng nasa larawan. Saang anggulo niya man tignan ng babae ay kamukhang kamukha niya yon. Tangan ang naka-frame na picture ng babae ay nagtungo si Ashlyn sa harapan ng salamin. Kinumpirma niya sa harapan ng salamin kung kamukha niya ba talaga ang nasa larawan. Doon ay kitang-kita niya na walang pinagkaibang mukha niya sa nasa picture. Bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib at nagpatuloy ang dalaga sa pangangalkal ng mga gamit. Isang album ang kanyang nakita. Naglalaman ito ng mga larawan ni Jake kasama ang isang napakagandang babae. Habang patuloy niyang binubuklat ang album, nakita niyang ikinasal ang babaeng yun kay Jake. Kinasal sila? Sino kaya ang babaeng to? Tsaka nasaan siya? Bakit kamukha ako na siya ngayon? Hindi na malaya ni Ashley na kanina pa pala tumulo ang kanyang mga luha. Buong araw niyang hinintay si Jake. Magdamag siyang tulala habang hawak ang picture na kanyang nakita. Nang araw na yon ay saktong napaaga ng uwi si Jake. Kamusta mahal ko? Inagahan ko ang uwi ko kasi maaga kong natapos ang lahat ng mga kailangan gawin. Isa pa, sobrang namiss kita. Hindi ka mawala sa isip ko eh. Kaya kanina pa talaga ako sabik na sabik sa'yo. Saad ni Jake. Akma niya sanang yayakapin at hahalikan si Ashlyn, ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Sunod na ibinato ng dalaga ang picture patungo sa direksyon ng binata. Sinong babaeng yan? Bakit magkamukha kami? Siya ba ang dahilan kung bakit ipinaritoke mo ang ganitong mukha? Sunod-sunod na pagtatanong ni Ashlyn. Pinulot ni Jake ang larawan. Napalunok siya ng laway nang makita niya ang litrato ng dati niyang asawa. Si Dayan. Dati kong asawa. Pero wala na siya. Namatay siya dahil sa isang car accident. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Sorry kung ginamit kita para lang muling buhayin ang itsura niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ginamit lang talaga kita at hindi talaga kita gusto. Paghinging tawad ni Jake. Sinabi rin ni Jake kay Ashlyn na kaya siya nagtungo sa Pilipinas dahil nais niyang mag-move on sa masasakit na nakaraan na nangyari sa kanya sa Singapore. Sa Singapore kasi nawala ang kanyang asawa. Dahil sa labis na pagmamahal ni Jake dati, sa asawa niya hindi niya ito nakalimutan kahit pa nasa Pilipinas siya. Yun ang nag-udyok sa kanya para ipagaya ang mukha ng kanyang asawa. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nare-realize na hindi na talaga ang dating asawa niya ang minamahal niya, kundi nababaling na nga ito sa totoong si Ashlyn. Total, magkaiba naman talaga sila ng ugali. Magkaparehas man sila ng itsura. Total opposites nga sila. Ang kanyang asawa na si Dayan, konserbatibo, mahinhin. Samantalang si Ashley naman, taklesa, boyish, at kung ano-ano pa na may pagkaburara. Pero yon ang minahal ni Jake kay Ashlyn. Unti-unti natutunan nga niyang makapag-move on sa nakaraan at tuluyan na ngang mapamahal ng sobra kay Ashlyn. Pero imbes na patawarin ni Ashlyn ng lalaki, muli niyang sinampal to. Ibig sabihin, mahal mo pa rin ang asawa mo at ginamit mo lang ba ako na panakipbutas? At kaya mo nasabing mahal mo ko kasi siyang nakikita mo? Ashlyn, nagkakamali ka. Totoong mahal talaga kita. Jake, hindi mo ako maloloko. Hindi mo ako mahal. Nasasabi mo lang yan dahil kamukha ko ngayon si Dayan. Mahal mo ako dahil sa mukhang meron ako. Hindi mo talaga ako minahal sa kung ano at sino ang tunay ako. Litanya ni Ashlyn at iwinaksin niya ang bisig ni Jake na nagbabadyang yumakap sa kanya. Walang paawat na nagtungo si Ashlyn sa kanyang kwarto at niligpit ang lahat ng gamit niya. Lumayas siya sa mansyon at hindi man lang nagawang pigilan ni Jake ang dalaga. Huwag mo akong pigilan. Kailangan ko munang lumayo sa lintik na mansyong to. Singhal ni Ashlyn. Bumalik siya sa dati niyang inuupahang bahay. Naiwan namang malungkot si Jake sa mansyon. Gusto niya mang
Sundan ng dalaga pero hindi niya ginawa upang irespeto na rin ang kagustuhan niya. Siguro, kailangan lang niyang bigyan ng oras ang babae. Ilang linggo ang lumipas. Nagipit na naman si Ashlyn. Halos maubusan na nga siya ng pera at wala na rin siyang maiupa sa tinitirhan niyang bahay. Naging madalas kasi siyang dinadalaw ng sakit kaya hindi siya makahanap ng trabaho. Nang malamang magkakaroon ng event sa kanilang barangay, walang pag-aalinlangang nagpalista nga si Ashlyn. Sumali siya sa gaganaping That's My Tomboy sa kanilang barangay. Ang patimpalak na ito ay patungkol sa labanan ng mga tibo. Ayoko na talagang magpakababae. Ayokong lokohin na naman ako ng mga lalaking yan. This time, gusto ko na talagang maging tomboy ulit. Huminga si Ashlyn ng maluwag. Nakaharap siya sa salamin habang nakaporma ng panlalaking suot. Lalaking lalaki siya kung tignan. Handang-handa na nga siyang sumalang sa sasalihan niyang contest. Sa kabilang banda ay hindi natiis ni Jake ang dalaga. Hinanap niya si Ashlyn sa dati nitong inuupahan. Nagtanong-tanong siya sa mga taong naroon. Maswerte siya dahil nalaman niyang doon nga umuuwi si Ashlyn. May nakapagsabi na nga rin sa kanya na wala si Ashlyn sa bahay nito dahil sumali ito sa isang contest. Miss na miss ko na ang prinsesa ko. Gusto ko na siyang makita ulit. Nagmamadaling pumunta si Jake sa lugar na nagpinagdarausan ng That's My Tomboy. Nang marating niya ang plaza ay eksaktong rumampa si Ashlyn sa stage. Nakipagsiksikan si Jake sa mga tao at laking gulat niya nang makita nga si Ashlyn. Napanganga siya habang pinapanood niyang nagsasalita sa gitna ng stage ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang prinsesa ay nagmukhang isang prinsipe. Future asawa ko yan! Proud na sigaw ni Jake bilang tanda ng pagsuporta kay Ashlyn. Maya-maya lamang ay nagkagulo ang lahat nang biglang nahimatay si Ashlyn sa stage. Agad niyang binuhat ang dalaga at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang madala na nga niya ang dalaga sa ospital, balisa siya habang hinihintay na lumabas ang doktor sa kwartong kinaroroonan ni Ashlyn. Dok, kamusta po siya? Agad na tanong ni Jake nang lumabas ng doktor. Kumalma ka lang, mister. Ligtas na ang mga pasyente. Napakunot noo. Si Jake, mga pasyente? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tulirong tanong ni Jake sa doktor. Buntis po ang pasyente. Labis na pagod lamang po ang dahilan, kaya siya nag-collapse. Saad ng doktor. Saglit na napako si Jake sa kanyang kinatatayuan habang nakawang ang kanyang bibig. Kalaunan ay sumigaw at nagtatatalon nga siya sa tuwa. Humahalakhak siyang pumasok sa kwartong kinaroroonan ni Ashlyn, habang ang dalaga naman ay masamang nakatitig sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo? Supladang tanong ni Ashlyn kay Jake. Tignan mo naman ang sarili mo. Ang gwapo mo pero buntis ka. Pabirong wika ni Jake at muling tumawa. Dahil sa regalong dumating sa buhay ng dalawa, naging mabilis nga ang pagpapatawad ni Ashlyn kay Jake. Pero dahil din naman yon sa mga ginawang efforts ni Jake para nga bumawi kay Ashlyn, pinatunayan nga nito na talagang siya na nga ang mahal nito at hindi ang dati niyang asawa. Parati lang itong may place sa puso niya pero si Ashlyn na nga ang tinitibok nito. Pinatawad ni Ashlyn si Jake dahil aminado siyang mahal din naman niya ito at hindi na magbabago yon. Maingat na inalagaan ni Jake si Ashlyn upang tiyak na maging malusog ang pagbubuntis niya. Nag-propose na nga rin si Jake kay Ashlyn at napagkasunduan nilang magpakasal kaagad. Simple lamang ang kanilang kasal. Ang mahalaga, nagmamahalan silang dalawa at may basbas na nga ng Diyos ang kanilang pagmamahalan. At pagsasama, maraming buwan ang lumipas, tagumpay na nailuwal ni Ashlyn ang baby boy nila ni Jake. Ang mukha ni Ashlyn noong siya ay hindi pa nagparetoke ay ang mukhang minana ng kanilang anak. Nang tumagal, ay nakarecover na nga si Ashlyn mula sa panganganak. Nakiusap siya kay Jake na magpabago ulit ng mukha. Pumayag naman ito. Ang dating litrato ni Ashlyn ay nagsilbing batayan ng doktor sa pagpapaayos niya. Laking tuwa ni Ashlyn nang naging matagumpay ang pagpaparetoke ng kanyang mukha.
Ashlyn, sa pangalawang pagkakataon, aalokin kita ng kasal. Pumapayag ka ba na magpakasal tayo sa Singapore? Walang pag-aatubiling sumagot si Ashlyn ng oo. Sa pangalawang pagkakataon naging matagumpay ang kanilang kasal sa Singapore. Nasaksihan ng mga kamag-anak at kaibigan ni Jake ang pag-iisang dibdib nila ni Ashlyn. Sa kahuli-hulian ay napagtanto ni Ashlyn na masarap pala talaga ang maging isang babae. Nabatid niyang walang kahit na anong makatutumbas sa natatanging kakayanan ng mga kababaihan. Ang maging isang asawa at ina ay ang pinakamagandang nangyari sa yugto ng pagiging tunay na babae ni Ashlyn. Totoo nga, ang kasabihan, kahit anong kasarian man ang meron ka, kapag natripan ka ng tadhana ay wala ka nang magagawa kung di ay sundin ang sigaw ng iyong puso. At dito na nga nagtatapos ang nakakaaliw na love story ni na Jake at Ashlyn. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At shoutout po sa lahat. Maraming salamat po.